Hello guys! Welcome back to my channel. So to this video guys, pag-usapan natin or i-share ko sa inyo kung paano nga ba ako nag-umpisa ng real estate dito sa Doha. Baka po isa sa inyo na nandito sa Qatar o makapanood, baka sakaling meron kayo ng gusto na pasukin ang real estate business. At kung bakit nga ba ako na kumbaga na-encourage para magkaroon ng real estate dito sa Qatar. Kasi guys, that time nung dumating ako dito sa Qatar, so talagang naka-accommodation kami pareho ng asawa ko. And then ang nangyari guys, so pagka day off namin, so nakishare kami sa isang Filipina na may boyfriend na Pakistani. So yun na lang yung aming kumbaga MWF kami, doon kami magmi-meet ng husband ko. And then guys, nung na yon, nung nandoon na ako sa real estate na yon, nakikita ko yung yung flow ng real estate na mas maganda pala kung meron ka ng sarili na paupahan din dito sa Qatar. And then guys, sa madaling salita na nabuntis na ako, so ganun pa rin guys ang sistema. So na MWF pa rin kami, at isa pa guys, parang hinayang talaga ako guys sa pera para lang ibayad ko doon sa room, kasi ang sahod namin mag-asawa guys is napakaliit lang. So ako guys, nag-start ako sa 2,900 QR ang monthly ko, pero free accommodation ako noon guys, saka transportation, saka food sa company, sorry. And then, ang husband ko naman guys sa bar, so 1,200 yung sinasahod niya. Imagine guys, ganun kaliit ang sahod naming mag-asawa. So, kung magbabayad pa ako guys ng room, so napakalaki, diba? So, paano ako makakapag-ipon? Tapos guys, time na dumating, ayun, dumating na nga guys na nanganak na ako. So, bago pala ako guys manganak, so talagang nag-iisip ako guys kung saan kami makikitira, kasi nga nahihirapan na ako. So, sa awa naman ng Diyos guys, that time, meron akong naging guest sa hotel na tinulungan kami mag-asawa na doon muna tumira sa apartment niya for free for 3 months hanggang sa mga anak ako. So, sa madaling salita guys, while I'm there sa sa bahay na yun, ang ginawa ko guys, yung mga tips ng asawa ko, pinag-aral ko siya ng driving dito sa Qatar. Tapos yung tips niya, iniipon ko talaga yun guys, as much as possible. Meron ako ng alkansya na as much as possible ayaw ko siyang galawin, kasi yun yung pambili ko ng sasakyan. Okay, cut the story guys. So nang nanganak na ako, so bumalik uli kami guys doon sa bahay kung saan kami nangungupahan. But take note guys, yung apartment na yun, bago yun guys nakuha nung landlord. So, sa akin muna guys, nang hiram ng puhunan that time. Kasi mahilig talaga akong mag-ipon. So, ayun. So, naka 7 months na kami doon. Mula sa nangupahan kami doon. So, pagbalik namin doon guys, kasi may baby nga. So, nangupahan ako guys ng isang maliit na room na naging 1,500 na siya. So, before, nung may cashier kami, ang inuupa lang namin is 400. Tapos, nung bumalik na kami doon, 1,500. Take note guys, partition room pa yon. So, ayun na guys. So, syempre, so, diba, napakalaking bagay na magbabayad pa ako ng 1,500. Tapos, ang sahod ng asawa ko is 1,200. Tapos, ako guys, in-increase na ako ng company. So, naging 4,900 QR na ako. Kasi nga, nag-live out na ako kasi nanganak na nga ako. So guys, ito kung bakit ako guys talagang nagporsige para magkaroon talaga ng real estate, kasi isang beses lang ako guys na late magbayad ng bahay, ng room, dahil due to delay ng sahod ko. So parang isang araw lang, halimbawa ngayon is due date ko, so hindi ako nakabayad. So, doon ako guys nakarinig ng salita ng hindi ko talaga guys yan makalimutan. Na ganyan, nangungupahan kayo, hindi nyo kayang magbayad. Pero ako noon, quiet lang ako kasi karapatan niya yun. Pero nasaktan talaga ako doon sa mga words na binitawan niya sa akin. So, nakiusap ako na I'm sorry, sabi ko kasi delay talaga ang sahod ko. Sabi ko, ngayon lang naman, baka bukas meron na. So, continuous niya ako guys na sinabihan naman, parang 3 days akong nakaka-receive ng message na hindi maganda. So, cut the story, pero guys, take note ha, yung bahay na yun, yung apartment na yun, bago niya kinuha yun, nakautang siya sa akin ng pera. Siguro 12,000 QR. Kung hindi ako nagkakamali, kasi matagal na rin yun. So, cut the story, pero guys, dapat nga daw hindi tayo kailangan magkaroon ng sama ng loob, kasi hindi tayo mag-bless nun. So, ayun, cut the story guys. So, ang ginawa ko nun, tahimik ako guys. Ang ginawa ko, pumunta ako pagpasok ko pala ng hotel, kinausap ko yung boss ko,
human resources manager namin. Then nag-propose ako sa kanya ng business. Sabi ko, since na meron ka lang naman ma'am ng pera, so why don't you try na mag-real estate tayo? Ang gawin mo na lang, ako yung magmamanage, ilibre mo lang ako ng tirahan. Ayun, doon na yun guys, at doon na yun guys nag-umpisa. So since naman na binigyan ko siya ng breakdown kung ano yung magiging profit, ako lahat guys na nagplano, nag-start ako guys sa isang apartment ng 12 rooms. Ginawa ko yun, bali 4 BHK siya, ginawa ko siya ng partition na 12 rooms. Tapos ako lahat ang nagplano noon, and then yung human resources manager na boss ko, binigyan niya ako ng pera, 15,000 QR. So doon ko ginamit lahat ang pera na yun para maumpisahan ko yung real estate. So yun guys, doon nagumpisa yung yung life ko, journey ko sa pagkakaroon ng mga paupahan dito sa Qatar. And then naging okay talaga guys ang kita, kasi during the time ang Qatar is talagang napakaganda pa nung time na yon. Kumbaga ang business na real estate is talagang bonggang-bongga dito sa Qatar. Ayun. And then after that, nung na-start ko na yon, so nung nakaipon ako uli guys ng pera, so kumuha ako uli ng isa hanggat sa naging 5 na siyang apartment. So sa 5 apartment na yun guys, ang ginawa ko talaga doon, meron ng 10 rooms, meron ng 9 rooms, depende guys sa size ng apartment. And then after that, yun na yun guys ang naging, kumbaga yun na yun ang naging isa rin na way para sa akin na ma-encourage ako na magtrabaho pa ng mas maigi sa real estate, kasi isa talaga pala siyang makakatulong din sa akin. Pero take note guys, sa mga tenant na meron ako, hindi ko ginagawa sa kanila yon na halimbawa malate sila, hindi ko sila guys na yung sinasabihan, kasi alam ko guys kung ano ang feelings ng pinagsasabihan ka ng gano'n, na alam mo naman talaga sa tenant mo na okay naman sila magbayad. Ayun, at ayun guys, syempre kailangan kung ano yung ginawa sa atin ng kapwa, wag natin gagawin yun sa ating kapwa din. So ayun guys, yung manager ko, so siya na rin guys ang nag-provide sa akin ng puhunan. Tapos cheque, kasi dito guys, kailangan pag meron ka ng apartment, kailangan ang cheque meron ka rin. So 13 yun. So doon na yun guys nag-umpisa. So tara guys, ipakita ko sa inyo yung isa na pinaghihirapan ko at pinagtsatsagaan ko talaga na gawin dito sa Doha. So ganun nga guys, kung gusto natin magkaroon ng extra income, kailangan talaga natin guys ang tiyaga, pag-unawa sa mga tenant, tsaka sipag talaga guys. Alam nyo guys, ako dito hands-on ako. So ang ibabayad ko guys sa cleaners, ako na lang. Ako guys nagkukuskus ng toilet, naglilinis ng ng living area. Lahat talaga guys sa akin ang ginagawa ko, kasi hindi ko naman guys inaasa sa kanila, kasi ang linis nila is hindi ganun kagaya sa atin. Pero guys, pag medyo busy naman ako, yun, minsan nag-hire din ako guys ng maglilinis ng bahay. Pero guys, dito sa bahay namin hindi ganun kaganda. So sa simpleng bahay lang po kami guys nakatira. Pero at least hindi na ako nagbabayad guys ng rent. Tapos wala kami guys dito ng TV, kasi ayaw ko ng may inuman, ayaw ko ng yung sobrang ingay, kasi yung ibang mga tao guys gusto rin nila ng privacy. At take note guys, halos ng kasama ko dito sa bahay is ibang lahi, kasi guys hindi naman lahat, hindi sinasabi ko talaga guys, hindi lahat, depende guys ha, kasi mostly guys sa mga Filipina or Filipino na naging kasama ko sa bahay, sila pa guys nang nagbibigay sa akin ng problema sa tagal ko nagpapaupa. Minsan pinapa-raid pa nila guys ang bahay, magulat na lang ako guys, may mga CID na sa bahay, kasi pagka minsan meron sila ng mga favor na hindi mo maibibigay, mangungutang or hindi makabayad. So yun guys ang i-revenge nila sa'yo. So sanay na ako guys sa ganyan. Sa awa naman ng Diyos, lagi naman akong safe at wala naman talagang nangyayari sa akin, kasi alam ko yung puso ko is wala akong nagiging kumbaga agrabyado sa kapwa ko. So hali kayo guys, samahan nyo ako, ipapakita ko sa inyo guys ang isa sa mga apartment na pinapaupahan ko dito. So guys, yan yung main door. Tapos hali kayo guys dito. Ito guys, living area to. Ayan, living area to. Ang ginawa ko guys, ginawa ko siyang kwarto. So ito guys, yan, room number 1 yan. So partition 1. Ayan. Tapos ito guys, partition 2.
partition 3, tsaka partition 4 yung doon sa dulo. So guys, ayan. So bali 4 guys ang nagawa ko na room sa living area. So ang rent niyan guys, yung sa dulo, yan guys, yan. 1,200 QR yan. Tapos yung iba doon guys, 1,000 each. So diyan pa lang guys sa ano na yan, sa living area, so 4,200 na siya. Tapos tingnan nyo naman guys ang living area namin, wala kami ng TV kasi na kumbaga halos lahat ayaw naman. So yan guys ang kitchen namin. So guys dito, so nag-provide ako sa kanila ng microwave para kung gusto nilang mag-reheat ng pagkain. Tapos ayan, may fridge, may yan, kailangan kung gusto nilang magluto. Tapos ayan, simple lang guys, ayan, isang tangke, tapos 2 burner, that's it. So katatapos ko lang guys maglinis ng buong bahay. So ito guys, yan, sa 4 na partition na yan, ito yung toilet nila. So ayan, katatapos ko lang din guys linisin yan kasi ayaw ko talaga guys ng, alam nyo naman, ang mga ibang lahi minsan hindi kagaya talaga natin na malinis. So ayan, tapos sa hallway guys naglalagay ako ng air purifier na para pag maamoy, so ayan, electric, so para naman meron ng scent na mangangamoy na hindi mabaho. Tapos ito naman guys, ito yung concrete room. So hindi ko na yan siya guys yung partition. Ayan, nag-provide na rin ako sa kanila ng internet para free internet na sila. Ayan. So, dito naman guys, ayan, dito naman sa room na to, hindi ko na yan pinartition. Dalawa sila dyan, 2,200 QR, monthly ang bayad nila. Tapos, ito naman guys, ito sa room number 6. So, ang room number 6 guys, may balcony to. So, ang ginawa ko naman, ayan guys, mga pang-cargo ko yan. Kasi akala ko guys, mag-for good na ako. Gusto ko nang umuwi. Kasi sabi ko, pagod na ako sa abroad. Gusto ko nang umuwi. Ayun, nag-impake na ako. Tapos ito naman guys, ayan, yung isang toilet. Ayan, so nilinis ko na naman yan guys. Katatapos ko lang magkuskus. Ayan, meron sila dyan guys ng washing machine. Para kung gusto nilang maglaba, ayan, meron na sila dyan ng gamit. So, kompleto na sila guys. So, ito guys, ito yung isang room na hinati ko rin, yung may balcony nito. So ayan guys, ginawa ko siya ng 2 rooms. Ayan. Pasok tayo guys. So ayan. So sa ang rent naman nito guys, yan, kasi guys, hindi ko mabuksan kasi mga nasa trabaho sila, 1,500 QR monthly. Tapos yung isa dyan guys, ito, ayan, ito guys, nakabukas kasi lilipat pa lang yung bagong new tenant. So pininturahan ko yan. Ako na rin guys ang nagpintura niyan kasi sayang pa guys kung magbabayad pa ako ng magpipintura, kaya ko naman magpintura. Kaya guys, lahat talaga ng racket na pwede kong mapagkakitaan para sa family, ginagawa ko na dito. So ayan, meron ng isang aparador, tapos may AC rin to. Tapos ayan, meron guys ng medyo may gap yan guys sa taas kasi yung aircon ayaw nila ng ayaw nilang ipa-close. Okay na daw sila diyan. Tapos guys, meron ng single bed. So tinanggal ko guys ang mattress. Actually guys, ang mattress after pandemic, hindi na ako guys nagpo-provide ng mattress kasi for hygiene purpose. Ayun, tapos ayun guys. Tapos syempre, at least ako guys, libre na ako, 'di ba? So ito naman guys ang room ko. So hindi na ako mag-uupa, 'di ba guys? So kailangan mo lang talaga yung tiyaga. So ayun, at sa akin naman guys, ito yung room ko. So ayun, may attached bathroom siya. So ayan, simple. At least ang importante sa akin guys, hindi na ako mangungupahan, sayang din naman. So ayan. So ang pag binibigyan ang housing allowance ko, so hindi ko na siya guys nagagalaw. So at least nasisave ko na or nagagamit ko sa isang bagay. So ayan, nasa may bintana din ako. Ito yung kumbaga tanawin from my room. Nasa 3rd floor po ako. So ayan siya. Yun, ganun lang guys ka simple, tapos tiyaga. Maging matyaga lang talaga guys, kasi sabi nga nila sa akin guys, hindi ba sumasakit ang ulo mo? Bakit kasi panay nagpapaupa ka pa? Huwag ka nang magpaupa para wala ka na ng sakit ng ulo. Ayun, dito guys sa loob ng room ko meron ako ng money plant kasi sabi nga nila swerte. Ayun, yun. Tapos dito guys sa loob ng room ko, syempre meron na akong sariling ref.
Tapos may attached bathroom ako. Tapos sa bathroom ko guys, meron na rin ako ng automatic washing machine. Kasi guys, mostly ang kasama ko dito sa bahay, puro lalaki sila. So ayaw ko na guys nung palabas-labas dito na ako. Tapos yung paglalaba ko naman guys, usually yung mga uniform ko sa hotel ko naman guys, nilalaban, libre naman ako. So ayan, ito guys, yan. So halos hindi na ako lumalabas kasi nga syempre kahit papano sa ano ko na rin, pag-iingat ko na rin kasi mostly mga ibang lahi talaga guys ang mga kasama ko. So sorry. So ayan guys, yan yung buhay ko dito sa Qatar. Talagang kailangan tiyaga, sipag. Thank you for watching guys. Maraming salamat sa inyo. Thank you.